Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit niya. At sa tuwing mag-aaway kami, parang hindi niya ako kilala. Na parang kalaban ng turing niya sa akin. 2 years pa lang kami nagsasama ng ka-live-in ko at meron kaming isang anak. Nung una kami nagkakilala at nanliligaw pa lang siya sa akin, mala Disney princess ang trato niya sa akin. Lagi niya akong binibilhan ng mga cravings ko. At minsan binibilhan niya rin ako ng mga material na bagay na kahit na nga hindi ko naman to hinihingi sa kanya. Nung sinagot ko na siya ay nagsama na kami at nagbukod. Kaso nung nalaman ng papa ko ay nagalit na sa amin. Dahil nga nag-aaral pa lang ako ng grade 12 at hindi ko pa ito tinapos. Nung umabot ng 1 taon ng relasyon namin ay kinausap siya ng papa ko. Napakasalan ako dahil mag-live-in partner na raw kami. Napanay oo lang naman siya ng oo. At yun ang kinagagalit niya sa side ko dahil ganun daw sila palagi. At palagi rin niyang sinisisi sa akin ng pagkakamali ng side ko. Pero nung umabot sa punto na magkakaanak na kami, hindi niya pa rin ako pinakasalan. At nung nagbubuntis ako ay iba yung trato niya sa akin. Lagi niya akong sinasauli sa pamilya ko na parang inaabad doon ng pusa or aso. Dumating sa point na nanganak na ako at lumabas na yung baby ko. Akala ko sa pagluwal ng anak namin ay magbabago siya, ngunit lalo lang siyang lumala. Napadalas ang pag-aaway namin sa konting bagay at isama ko na rin ng financially dahil pinapaaral niya yung kapatid niya ng college. Naiintindihan ko yung point niya na gusto niyang makapagtapos ang kapatid niya dahil nga nag-iisa lang itong nag-aaral sa kanilang magkakapatid at lahat sila ay may pamilya na. Minsan ay pinapadalhan niya ang magulang niya ng pera at ito naman ay aking ikinatutuwa dahil mas binibless kami kapag nakakatulong siya. Ang kaso kapag nagbibigay siya sa lola ko ay isinusumbat niya sa akin. Nandito naman kami ngayon sa poder ng lola ko nakatira dahil last month ay nalubog kami sa utang. At kailangan naming umalis sa inuupahan namin bahay at no choice ako. Dahil yun lang ang paraan ko para matulungan ko siya. At nung mula nga nakalipat kami dito ay lagi niya akong sinusumbatan. Na kapag uuwi siya galing trabaho ay laging mainit ang ulo niya sa akin na hindi ko maintindihan. Samantalang ang salubong ko naman sa kanya ay nakangiti ako at lagi ko siyang sinusuyo. Pero lagi siyang malungkot at galit ang pagmumukha. Iniintindi ko na lang siya dahil alam kong pagod siya sa trabaho kaso ay lagi niyang ginagawa ang bagay na yon at nagpapasakit yon ng loob ko na ikino-overthink ko gabi-gabi bago matulog. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya na sa tuwing magkaaway kami parang hindi niya ako kilala. Kalaban ng turing niya sa akin. Kung minsan nga na nagkaaway kami ang sabi niya sa akin ay mag-i-stay siya sa trabaho dahil wala nga daw siyang naiipon. Kasi raw ay bigay siya ng bigay sa lola ko ng pambayad ng bigas namin. Alternate naman sila sa pagbili ng bigas ng lola ko pero grabe siyang makasumbat sa akin. Gusto kong humingi ng advice kung ano ba yung dapat kong gawin. Letter sender, Dang ng Antipolo. Hindi naman kasi porket mala Disney princess ka, agad-agad kang sasama. Pagkasagot antemano, sumama ka na sa isyong pagpapakasal. Don't do wife's duties for GF price. Na hanggat hindi ka pinakakasalan, wag todo effort para di ka maubos. Sa lagay mong yan, ipapatali ka pa. Una sa lahat, kapag ganyan na palagi kang sinusole. At pag uuwi, hindi ikaw ang pahinga. Halos ibigay lahat sa pamilya at sa inyo walang matira. Dapat set boundaries and limitation na kayo dapat ng anak mo yung priority. Ang kabataan ngayon, instead na isipin ang pag-aaral, puro pagla-love life ang inaatupag. Huwag kayong masyadong mapuso. Laging ilagay sa isip na huwag nagmamadali para hindi magkamali. Ang tanong mo ay kung anong gagawin mo. Isoli mo na. Hindi pinagdadalawang isip ang lalaking walang plano. Reminder ko lang, never plan a future with someone who doesn't have any plans on you. Naumpisa pa lang kapag walang plano, bitaw.